Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa aking programang Pulsuhan dito sa Serbisyo Balita live online on the Ustream broadcast. At tayo po ay napapanood hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. At sa ating pong programa, ang tatalakayin po natin ngayon ay ang una muna ang pagbati sa ating mahal na Vice Gobernador na si Atty. Karen Agapay sa kanyang karawan noong Miyerkules kung saan nagdao sila ng session sa Sangguniang Panlalawigan at binati nga ang unang bumati ay itong butihing ABC President ex officio Board Member Lorenzo Zuniga Jr. Nanonood din pala sa ating programa ha at wala daw siyang pinipiling programa dito sa Serbisyo Balita. Kaya pabatiin na natin ang ating bukal na ABC ng Lalawigan ng Laguna, Board Member Lorenzo Boy Zuniga Jr. Go ahead, Boy. Kami pong sa hanay po ng liga ng mga barangay ng Laguna ay malugod po namin binabati ang aming tagapanguna ng Sangguniang Panlalawigan si Atty. Karen Agapay, ating pong Vice Gobernador. Ang aming pong panalangin ay humaba pa ang kanyang buhay at pagpalawig pa ang kanyang magandang panunungkulan sa lalawigan ng Laguna. Ito po ang Bukal Boy Zuniga, ang Pangulo po ng lahat ng mga kapitan sa lalawigan ng Laguna. Okay, nandito po kami sa birthday ng ating mahal na Vice Governor Karen Agapay at kasama ang kanyang mga board member na buhabati ng isang maligayang Happy Birthday! Isang magandang araw po sa ating tagapakinig at taga-subaybay ng programang Pulsuhan. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatad na magbibigay po sa inyo ng isang oras na balitaktakan dito sa aking programang Pulsuhan. Live online dito sa Serbisyo Balita at una-una po ating tatalakayin ay ang magandang serbisyo na ginagawa ng ating Vice Gobernador, walang iba kundi si Atty. Karen Agapay. At nung Miyerkules nga, sa kanilang session ay nagdao siya ng karawan doon sa Sangguniang Panlalawigan at ang unang bumati ay walang iba kundi ating ABC President, Board Member Lorenzo Boy Zuniga na sinasabing buhabati sa ating Vice Gobernador na si Atty. Karen Agapay at sumunod ay ang pagbati ng buong staff ng Sangguniang Panlalawigan sa panguna naman ni Board Member Johnny Onico, Board Member Neftali Gonzales,
at lahat ng board member ang nandun. At alam mo ba ang chika ngayon? Kaya pala nagtatampo itong si Angelica Jones na tatakbong vice-gobernador. Ay ito palang si board member ng 1st District, ha? Ay tatakbo rin pala na vice-gobernador. Kaya pala nung session, nung Miyerkules, ay medyo nagtampo itong si AJ dito kay board member ng 1st District, ha? Dalawa yan, ha? Yung pinakabatang board member, tatakbo raw ng vice-gobernador. At ito naman si AJ ay nagalit naman doon sa staff ng Mayor's Office ng Calamba sapagkat sinasabing ang dahilan daw kaya hindi napagsalita itong si AJ ay itong si Almoro na tatakbong vice-gobernador, at sinasabi nga na kaya nagkasilusan ng Miyerkules, at doon nga ay nung matapos ng session ay inumpisa na yung pagbati sa ating mga board member, at kay Neptali Bagnes, hindi Gonzales, at naalala ko lang si dating Comelec Gonzales, kaya ganoon naalala ko mukhang Comelec pala itong si Neptali Gonzales, Bagnes pala itong board member, at ito namang si Almoro, silos na silos si Angelica Jones, dahil bakit? Tatakbo pala itong vice-gobernador sa lalawigan ng Laguna. Nagselos ngayon itong si AJ dito kay Almoro. Kaya nung Miyerkules, may jeling na. Meron pang party sapagkat birthday nga ng ating butihing gobernador, vice-gobernador, Atty. Karen Agapay. At yan ang chika natin sa buong lalawigan ng Laguna. Putok pala yung paputok ni Almoro na tatakbo siyang vice-gobernador. At jeling naman itong si AJ, Angelica Jones, sapagkat pinagalitan pa nito yung staff ni Mayor Timmy Chipico na sinasabing kaklase daw nitong si Almoro, na tatakbong vice-gobernador. Kaya daw hindi pinagsalita doon sa Mayor's Night sa Calamba si AJ dahil daw doon nandun daw si Almoro na nakikiusap na siya raw ang tatakbong vice-gobernador. Malihim ka talaga, board member. Engineer niya, sapagkat yung tatay naman niya, engineer. Batiin natin si Bukal Rolly Bagnes, sapagkat alam ko, nanonood sa aking programa yon itong si Bukal Bagnes. At sinasabi nga niya na maganda raw ang pulsuan dito sa lalawigan ng Laguna na tatakbong gobernador. Malalaman pa ngayon. At pagdaos ng pagdating ng kaarawan ng butihing congressman Egay San Luis sa susunod na linggo, malalaman natin kung siya ba ay tatakbo o urong. Pero marami na nagsabi na dapat daw ay hindi na umurong kundi sumulong, sapagkat maganda naman ang serbisyo pinakita ng congressman itong si Egay San Luis. Kaya saludo tayo. Nakita natin to sa Santa Rosa nung dumating ay sa Kabuyaw nung dumating yung ating SILG Secretary Marojas. Nagpangita sila doon. Alam mo ba, mas nagpakuha pa ng picture yung mga taga Kabuyaw dito sa kay Egay San Luis. Mas maraming nakapansin bakit daw naandun yung butihing congressman ng ika-4 na distrito ng lalawigan ng Laguna na si Congressman Egay San Luis. At napakaganda nito kapag malapit na yung birthday. At sinasabi nila, pagdating daw ng birthday, ay may pulsuhan na doon. At siyempre, napakaganda nito dahil maraming maglalaban-laban. Yan ang gusto natin, na maraming maglalaban-laban. Isa na dyan, yung tumakbong Taartits, alam mo na yun, na gumanap na Emilio Aguinaldo. Kaya lang, yung pelikula niya, linangaw Ewan ko lang, sa susunod na gagawa siya ng pelikula, baka langawin na naman. Sapagkat wala na siyang gagamiting bus para maghakot ng kanyang
film piece doon sa Manila, kung saan ginaganap yon, ay wala na siyang tagapalakpak, dahil wala na siyang magagamit na bus na mag-aahakot ng mga tao mula sa lalawigan ng Laguna patungo dyan sa Metro Manila upang manood lamang ng film festival, dyan sa kung saan man ginaganap yan dyan sa Manila, at napakaganda. Maswerte ang lalawigan ng Laguna kung uupo, kung magiging gobernador ay mismong taga Laguna, sapagkat ang iniisip nito ay kapakanan ng mga taga Laguna. Mamaya, tayo pa yung magbabalik pagkatapos ng isang paalala. Okay, maraming salamat at siyempre may mga tatalakayin pa rin tayo at kahapon nga ay nagsagawa nga ng seminar para sa mga kapulisan ang Commission on Human Rights dito sa Region 4 sa pamamagitan ni Atty. Dikia, ang OIC Commissioner ng Human Rights at atin nga itong ginaluhan at pinapaliwanag sa mga kapulisan kung bakit mahalaga na maiwasan ang torture. Sapagkat sumikat daw ang torture na ito nung Will of the Torture nung napanood daw sa ibang bansa hanggang sa ngayon. Kaya gusto nila mabago ang imahe ng ating kapulisan at sinasabi nga ni Atty. Dikia kung paano ang pamamaraan upang hindi na maidemanda sa CHR itong mga pulis sa paglabag sa karapatang pantao. Andito, panoorin natin ang ating video sa ating butihing Commission on Human Rights ni si Atty. Dikia. And then, I impressed upon them that human rights is a state obligation, and because the PNP advocates the rule of law, I cited to them a constitutional provision, specifically Section 11 of the 1987 Constitution, which says that the state values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights.
So that actually was the legal basis for the advocacy of human rights by the Philippine National Police. And it ended with the premise that torture prevention, because it is a human rights, is therefore a state obligation. And then I looked. Okay, at yun nga sinabi ng ating Commission on Human Rights, OIC, Director ng Region 4, na si Atty. Jackie Diquia. At sa puntong ito, nagtanong naman yung ating kapulisan sa pamamagitan ng Provincial Director ng Batangas na si Director Fidel doon sa kanyang mga sinasabi at sinagot naman ng ating commissioner ng yung director ng CHR. Narito ang tanong ng ating Provincial Director ng Batangas na si Colonel Fidel. At mamaya mapapanood natin yung yung tanong naman ni Director Fidel do sa CHR kung saan sinagot naman at nandun din yung sinasabing tanong ng ating Director for Operation DRDA at DRDO na si Police Senior Superintendent Gamboa doon sa puntong yon at sinasabi nga kung paano daw ang gagawin nila. Narito ang kanyang yon ang sinasabi. Ito nga at sinasabi nga ni PD na dapat daw ay para maiwasan na yung torture na yan ay mag-seminar sila ng maayos. At alam mo ba ang sinasabi ng CHR dito? Sinasabing ito daw ang gagawing showcase sa ibang bansa para mabaliktad yung pangyayari doon sa will of torture dito sa Binyang kung saan sumikat ito internationally hanggang sa ibang bansa. Kaya yun ang sinasabi. Kaya kahapon ay nagsagawa ng seminar para prevention doon sa torture sapagkat may batas na nga tayo subalit marami palang lumalabag katulad sa Dasmariñas, Cavite kung saan yung isang hepe doon makakita na isang suspect ay inahampas ng paddle sa kamay upang mapaamin. Marami na daw bagong pamaraan ngayon ng pulisya upang hindi na madanas yung ganitong pag-torture. Pwede naman daw itong habang nakakulong ay pakulong na muna tapos ay dali na sa BJMP upang mawala na sa kamay nila yung pananagutan sapagkat sinasabi ng ilang pulis na cargo pa rin daw nila ito. Sabi ng ilang pulis na dumalo dyan yung mga hepe sa Laguna, Batangas. Ilan lamang yung hepeng dumalo dyan sa Batangas. May ilan din tayo nakitang sa Cavite pero ilan yung nasa Cavite sapagkat pinili lamang nila yung dadalo sa seminar ng Commission on Human Rights. At alam mo ba itong sa Calamba ay hindi dumalo? Anong dahilan? Sapagkat ito ay maraming human rights violation. Ilan dyan sapagkat hanggang sa ngayon may hawak pa tayong mga lagda ng mga nagpetisyon sa kanya doon sa loob ng bilangguan na sinasabing kinargahan sila ng hepe ng Calamba na ito. Kaya dapat ito i-recommenda natin kay Regional Director na palitan na ang hepe ng Calamba na si Colonel Ortigas, Antigas Muboy. Sunod-sunod yung patayan dyan. Wala pang suspect. Unang-una nung nakaraan Lunes, ay kung saan pinaslang ng riding tandem, itong si SPU1 Alvin Urugat dyan sa Barangay Bukal naman sa lungsod ng Calamba. At nito namang Huwebes, nung Huwebes ng gabi naman, alas 7:30, ito namang negosyante taga Calamba ang kanila namang binira. Noong Miyerkules ng gabi, binira nila itong si Rolly Pajardo na isang negosyante sa lungsod ng Calamba. Pasensya na po.
para tayo Mike Enriquez dito, ha. Pasensya na po, tayo inaaching, ha. Kaya't, ang sinasabi hanggang sa ngayon ni Ortigas na ito, ha, ni Ortigas, ay wala pang suspect hanggang sa ngayon, ha. Itong pagpaslang sa driver at isang negosyante dito sa naman nangyari ito sa barangay Bagong Kalsada, lungsod ng Calamba. Hanggang sa ngayon ay blanco pa rin ang kapulisan. Blanco pa rin itong hepe ng Calamba na si Colonel Ortigas. Dapat sa iyo ay pumunta na ng Pasig sapagkat ikaw, Colonel Ortigas, ay sala sa programa ng Lambat Sibat ng ating buting Regional Director na si Police Chief Superintendent Albano, Richard Albano, na sinasabi na kaya daw may uplan Lambat Sibat upang agad na mahuli yung mga perpetrator, lalo na dito sa pananambang pag-aambos, dito sa lungsod ng Calamba. At nagkaroon na nga po ng task force Rolly dito sa City Hall sa lungsod ng Calamba. At baka hindi alam ng ating buting mayor ito na itong hepe ng Calamba hindi naman umaakto. Dalawa na yung patayan dyan. Isang pulis pa, kabaro pa nila. Kabaro nila mismo ang pinatay. Riding tandem. Ngayon dito na naman sa barangay Bagong Kalsada, itong negosyanteng si Rory Pardo, tinira din. Alam mo ba, ginamit nilang getaway? Motorsiklo din, na may back up pa na puting kotse, na di umano hindi na naplakahan. Ano ka, hepe? Ikaw ba kayo nagtulog sa pansitas? O ang inaatupag mo ay yung pangukulit ng mga illegal na sugaran dyan, at tupadahan na ikaw nakikita pa sa sabungan, kung magpatalo ka ay 300K, 200K, saan mo kinukuha yan? Ang tanong natin, magkano ba ang sweldo ng isang hepe? Palagay na natin 80,000 sa isang buwan. Ngayon, tataya ka sa isang sabungan, sasali ka sa mga derbihan, tataya ka ng 200K. Ay kung hindi ka patong, saan ka patong? Diba? Mamaya, lalo nating tatalakayan yan sa ating pagbabalik matapos ang isang paalala. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Shakey's getting the super grand slamming deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Okay, maraming salamat, At tayo, alam mo ba, tatalakayin natin ng gusto yan, yung pagkamatay ng negosyanteng si Rolly Fajardo, sapagkat hindi lamang ito ang trabaho niya.
sapagkat inasign to ng buting mayor na mag-head sa task force crossing diyan kung saan nalinis niya itong crossing na ito na pinamumugaran ng kung ano-ano na pagdating nga ng gabi ay bus chick ang tawag diyan. Pero ngayon ay wala na sapagkat dahil dito kay Rolly Fajardo na inassign ng buting mayor ng Calamba na si Timmy Chipeco upang linisin yung crossing. Subalit ano ang ginawa ng mga naiinggit sa kanya? Hindi natin sinasabi na may kaugnayan ng hepe dito, pero inutil yung hepe dito sapagkat hanggang sa ngayon ay wala pang nakitang salarin. Ano ba talagang nasa likod dito, hepe? Sino bang nasa likod? Mayroon ba? Bukod sa likod mo, mayroon pang iba? Di ba? Napakaganda ng ginagawa nito sa lungsod ng Calamba. Hindi lamang task force crossing, marami rin itong natutulungan na lumalapit sa kanya na nangangailangan. Pero ngayon, anong ginawa mo, hepe? Mayroon pa tayo nakuha ang impormasyon na inalerto na nila ang buong lalawigan ng Laguna dahil may malaking isda daw na sasakotehin. Yung pala, pagkagating ng meeting nitong si Rolly Fajardo dyan sa Camp Eldredge, inabangan nila, inabangan nila dyan sa bagong kalsada kung saan nila inambos itong mamang ito. At hindi lang basta, bala yung ginamit nila. Alam mo ba? Yung ginamit doon, high power yung ginamit na bala doon. At para lang mailigaw yung mga otoridad, dahil pulis din naman ang kukuha ng baril, ay iniwan na doon sa lansangan kung saan nangganap ang ambush. Di ba? Ay sino maglilinis ng kapwa nyo kalat? Di siyempre kayo rin. Di ba? Kaya Chief Superintendent Richard Albano, Sir, pakisilipin mo naman ito ng konti. Sapagkat, hindi naman konti. Marami na itong balita. Kaya ito nasibak sa lungsod ng San Pedro, nung hindi pa lungsod ng San Pedro, ay ganyan din ang trabaho nito. Patong din kung saan-saan. At mahilig din sa sabong. Mahilig pa sa bus chicks. Kaya nang umupo ito dyan, ay linis na yung crossing dahil kay Rolly. Hindi dahil sa inyong mga kapulisan. Diba? Dahil kayo, lalo dyan sa Calamba, ay mahilig kayo magtanim, lalo na sa droga. Ang tinataniman nyo, yung walang kamuang-muang sa droga. Pero yung mga pusyod dyan, lalo na dyan sa Buena Vista, Laguna Buena Vista, sa Barangay Barandal. Hanggang ngayon, talamak na. Hindi na lamang ito si Larry. Ang namamayagpag doon, may sabot-tiyanggi na dyan sa Block 54 ng Laguna Buena Vista. Marami tayong informante dyan. Kahit tinatawagan natin itong kaibigan nating Laguna Provincial Director. Yung PIB mo, sir, pakilusin mo. Sapagkat dito sa Laguna Buena Vista, sa Block 59, ay naandyan ang sabot-tiyanggi. Tingnan nyo kung talagang seryoso kayo sa drugs. Sapagkat itong si Rolly ay kumalas na ito dyan. At kaya nga gusto niyang patinuin na yung lusod ng Calamba. Kung nalinis niya ang crossing, malilinis na niya ang droga sa lungsod ng Calamba. Ay anong ginawa mo, hepe? Sino bang nasa likod nito? Alae, taga Batangas ba kayo, Bakit ganon? Abay, hepe, huwag lang yung puro koleksyon ang atupagin mo. Trabaho! Magpakitang gilis ka. Kaya pala yung pinipresent po kay Mayor, puro recycle Matagal niya nang nahuli, re-recycle niya na. Pinakita na doon sa region, nung dumating si DLG Secretary Marujas, pinakita mo pa rin dyan sa lungsod ng Calamba. Nagpa-press con ka pa. Sino yung mga kinuha mo? Ay, mga Campasiano press con na wala ng papel. Pag naglabasa ka naman ng papel kung sino may kredibilidad, wala sila. Kaya wala silang may palabas na ulat. Samantalang dito sa Serbisyo Balita, nakita yung ulat ng ating Provincial Director, na si Florendo Saligao, Police Senior Superintendent Florendo Saligao.
At kasama itong regional director, yung ating buting regional director, na si Police Chief Superintendent Richard Albano. At sinasabi nga sa atin na tayo daw nasa media ang mata niya upang malinis ang hanay ng kapulisan. Kaya, sir, ito na. Nagbibigay na kami sa inyo ng impormasyon. Wala itong ginagawa, itong hepe ng Kalamba na si Colonel Ortigas. Dapat dali na ito sa Pasig. Sapagkat doon siya nababagay. Itong mga ganito. Alam mo ba, saludo ako sa paghuhuli ng hepe ng bae na si Major Owen Banag. Sapagkat pag sinabi niyang bypass, kung saan niya inabutan yung tao at nahuli, doon lang yun, hindi napapasok ng bahay-bahay at hindi na maghalugog. Yun ang tunay na may pangangalaga sa karapatang pantao. Sapagkat ginagalang niya yung pribadong tahanan ng individual. Hindi niya pinapasok sa loob ng tahanan nang wala silang search warrant. Anong ginagawa itong kapulisan ng Kalamba? Ganito ang ginagawa niyo, Anong ginawa niyo kay Banji? Di ba? Binangketa niyo, tinaniman niyo, dinagyan niyo ng Section 5 para hindi makapagpiyansa. Hindi naman yun ang trabaho niya sapagkat tumutulong sa pagpiyansa. Anong ginawa niyo? Mapapogi lang kayo? Ginawa niyo ng istorya? Tama ba yun? Sino ngayon ang namamayagpag? Sino ang nakaupo? Di ba ikaw, Ortigas? Ang tigas mo na, boy. Dapat sa'yo, dali na sa Pasig dahil nandun yung kadugtong ng Ortigas sa Pasig, di ba? Ay, nako, nakakasawa itong talakay itong heping ito. Ang tigas naman ang mukha. Ganon din naman yung mga Campasiano Presko. Titigas din ang mukha. Akala mo naman, may kredibilidad. Wala naman. Karamihan dyan, lalo na si Roy Tumandao. Hindi man naman nakagraduate ng high school. Sinasabihan natin mag-aral sa BPOSA para makagraduate. Ayaw naman, sapagkat nahiya daw pumasok dahil matanda na. Sa pag-aaral, walang matanda. Tingnan mo doon sa Cebu, marami nag-graduate doon. Na 55 na, nag-graduate pa ng high school. Dahil mas maganda yung may pinag-aralan. At pagdating sa kasuhan, talo kayo. Wala naman kayong sinabi, wala kayong credential Lalo na itong si Mara Villegas, alias Mara Villegas. Tesmucho, hindi naman niya tunay na pangalan yun, Ang pangalan mo, Tesmucho, Ang publisher mo, may kaso, bigamya, at istapa. Ngayon, sasabihin mo sa akin, di ba? Tesmucho, tanggalin mo na yung tanggalin mo na yung maskara mo, nang sa ganun mailabas na yung tunay na pagkatao mo. Kasi kung ano yung ginagawa ng publisher mo, ganoon din naman ang ginagawa mo. Hindi ba kasama ka sa koleksyon sa PNR dyan sa Kalamba? Kasama ka sa koleksyon dyan sa Batangas? Yung pabahay dyan. Ganon-ganon din dito sa lungsod ng Kalamba. At para mabigyan ng linaw ito, bago tayo magtapos sa ating programa dito sa aking pulsuan, bibigyan ko kayo ng isang magandang aral sapagkat ito ay napapanahon. Ang pagdarasal ng tama pagdating ng alas 6, alas 8. Andito po ang aking dasal at basbas sa inyo na hari naway magbago kayo, mga katoto. Narito ang tamang dasal. Sumasampalataya po ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya din po ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawang tao. Siya ilalang ng Diyos, Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Beren. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinakuwang ka po sa krus, namatay, binaon. Nanawag sa mga impyerno na may 3 araw na bayan na maguli, umakyat sa langit at naluklok sa kanan Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon ka po magmumula, paririto, hukom sa mga nabuhet ng matay ng tao. Sumasampalataya din po ako sa Diyos Espiritu Santo, sa mga santo at santa, sa mga arkangheles, sa kasabayan ni Jesucristo, sa ikawawala ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay ng tao, at may buhay na walang hanggan. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo.
Mapakisama po kami sa mahal mong kaharian. Sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakalob po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng pagkakasala namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami paintulot sa tukso at walay po kami sa dilang kasamaan siya nawa. Aba po, kalis-lisang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay samahan sa iyo. Buod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po ang anak mo sa Jesus. Biyerhin ka pong kalis-lisang Ina ni Jesucristo. Ipanalangin po kami lahat na makasalanan, pagpalain po kami at kawa. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan sa inuwa. Ama namin, nasa langit ka po, sambahin namin ang ngalan mo. Mapakisama po kami sa bahal mong kaharian, sundin namin ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng nasa langit. Ipagpala mo po sa amin ang kamahal-mahalang biyayang pinagkakaloob po sa amin sa araw-araw. Patawarin po kami sa aming mga pagkakasala tulad ng patawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming paintulot sa tukso at walay mo po kami sa dilang kasamaan sa nawa. Aba po, kalis-lisang Maria, puno ka po ng grasya, ang Panginoong Diyos ay samahan sa iyo. Buod ka pong pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala din po yung anak na si Jesus. Biyerhin ka pong kalis-lisang Ina ni Jesucristo. Ipanalangin po kami lahat na makasalanan, pagpalain po kami at kaawaan. Luwalhati po sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kapara po lang sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Aba po, Santa Mariang Hari, Ina ng Awa, ikaw nga pong kabuhayan katamisan. Aba, pinapanalanginan ka namin, ikaw nga pong tinatawagan namin, pinapanalangtawag anak ni Eva. Ikaw rin po ang pinagbubuntong namin sa aming pagtangis, dini sa lupa, bayang kaapis-apis. Ay ba, pintakasi ka namin, ilingon mo po sa amin ang mata mong maunawain. At saka kung matapos na, yan yung pagparang po sa amin, ipakita mo po sa amin ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen. Ipanalangin po kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, ang Panginoon natin sa mga. Ave Maria Purisima, simpikado ko si Bida. Ave Maria Purisima, simpikado ko si Bida. Ave Maria Purisima, simpikado ko si Bida. Ave Maria Gracia, plena Dominus tecum. Benedicta tu in moribus et benedictus proctor benedictus. Sa pangalan po ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa aking dasal na nagtiyaga sa aking dasal at sa aking programa. Nahari nawa, magbago kayo, lalo na ikaw, Tess Mucho. Lalo na ikaw, Ortigas, Hepe ng Kalamba, dapat mapunta ka na sa Pasig. Kaya tinatawagan natin muli ang ating buting Regional Director na si Police Chief Superintendent Richard Albano. Maraming salamat, sir! Sana maagap niyong aksyon na nito. Ito po ang inyong lingkod na si Levi Tatad na nagsasabing, Diyos mabalos! Diyos maranaldaw sa Lugabos. Bye-bye!